Tinampahan na ng patong-patong na reklamo ang pulis na namaril sa Pangasinan National High School kung saan 4 ang namatay, kabilang ang 3 guro. Kasunod ng insidente, hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa mga eskwelahan sa lalawigan. Live mula sa Lingayen, makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine. Mark, balik na sa normal ang klase sa Pangasinan National High School bukas matapos nga na masuspinde ng ilang araw nang mangyari yung kaso ng pamamaril sa loob ng campus. Tiniyak naman ng NAPOLCOM Pangasinan, ganun din ng Alliance of Concerned Teachers Region 1 na tututukan nila ang naturang kaso, lalo pat ang sospek ay isang pulis at syempre nag-iimbestiga ay ang Pangasinan PNP. Ganito na lamang ang hinagpis ng pamilya ni Florinda Flores, isa sa mga gurong nasawi sa walang habas sa pamamaril ng isang pulis sa Pangasinan National High School nitong Lunes. Wala raw silang ibang mahihiling ngayon, kundi ang hustisya para sa kanilang nasawing mahal sa buhay. Sana naman tayuan niya kung ano yung nagawa niya. Yun lang, hindi ko na maibabalik yung ano. Sinira na niya yung buhay ko. Buhay namin. Ayon sa investigasyon, nasa eskwelahan ng sospek na si PO3 Domino Alipio para maningil ng kanyang mga pautang sa mga guro. Aminado ang pamilya ni Flores na nakahiram na siya ng pera dati sa sospek pero wala raw itong utang ngayon. May mga naging kaibigan din siya, especially mga teachers nga doon sa National High School, na tainggan nyo rin umutang din doon. So, parang kumbaga tumayo siya na parang middleman nila. Bukod kay Flores, 2 iba pang guro ang nasawi sa pamamaril ni Alipio. Ganon din ang isa niyang kolektor. Nakaburol na rin sila sa kanilang mga bahay. Nagpapagaling naman sa ospital ang 3 iba pang nasugatan. Sa ngayon, nasampahan na ng patong-patong na reklamong murder at frustrated murder ang suspect na nakapiit ngayon sa Lingayen Police. Nauna na rin sinabi ng mga otoridad na posible rin siyang masibak ng tuluyan sa serbisyo. Sinuspindi na rin muna ang klase sa Pangasinan National High School hanggang ngayong araw. Ang ilang gurong nakaligtas sa pamamaril, hindi mapigilang maluha nang balikan ng lugar kung saan nangyari ang insidente. Hindi ako makatakbo. Kaya dito ako pumunta sa silong. Hindi niya naman ako nakita. Baluwang pala yung ano dyan. No? Ngayon, nung nasisilip ko lang yung tao ko dyan na nakahiga, nakahilata na parang hindi na humihinga. Hinigpitan na rin ng seguridad sa mga paaralan sa buong Pangasinan. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, hindi lang kakulangan ng seguridad ang issue rito. Malungkot din daw itong paalala ng maraming public school teachers ang kapit sa patalim at nababaon sa utang para may pantustos sa araw-araw dahil sa kakarampot na sweldo. Ang entry-level na sahod pa man din ng public school teachers nasa salary grade 11, katumbas ng 18 to 19,000 pesos kada buwan. Di pa kasama riyan ang kaltas para sa benepisyo at buwis at minsan utang din o loan sa ilang ahensya. Actually, dapat maging wake-up call yan ng gobyerno. Lalo na ang pamunuan talaga rin ng aming ahensya na hindi aabot sa ganitong sitwasyon ng mga guro na kukulangin, nakakailanganin pa nilang manghiram. Kung noon pa sana'y pinakinggan na ang matagal na naming ipinaglalaban na pagtaas ng sahod. May mga ginagawa naman daw na hakbang ang Department of Education, gaya ng livelihood loan facility ng DepEd at Land Bank. May ilang private lending institutions ding accredited ng DepEd. Mark, sa ngayon ay nasa mahigit 4 na po ang bilang ng kasong naisampa sa tanggapan nga ng NAPOLCOM Pangasinan. Karamihan sa mga yan ay grave misconduct. Kaninang umaga ay nagsagawa naman ng sariling investigasyon ng NAPOLCOM at inihahanda na nila ang kasong administratibo laban naman kay PO3 Alipio. Tiniyak naman nila na bagamat pulis nga ang sospek sa naturang krimen ay magiging patas ang investigasyon lalo na ng Pangasinan PPO. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Mark. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel, mula sa Pangasinan.